Kamusta mga tol? Eto naman ang dark horse ng East ngayong playoffs ang Indiana Pacers. High scoring sa katutak ang 3-pointer no? Bay tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, currently pang-apat sa standing Indiana Pacers with 49-31 win-loss record. Dikit lang halos sila ng third place ng Knicks no? 50-30 win-loss record naman ang New York Knicks. At syempre kapag Pacers ang pag-uusapan natin unang-unang maisip mo talaga dyan, eto no? Si Tyrese Haliburton na siyang susay sa opensa ng Pacers. Si Haliburton this season mga tol 18.6 points, 3.5 rebounds, 9.2 assists at 1.6 turnovers per game lang to Sa sobrang daming best niyang hinahawakan yung bola para sa Pacers, 1.6 turnovers per game lang hype. Ang galing no? Ang maganda naman kasi talaga kay Haliburton mga tol, napaka-natural talaga na pagka-point guard niya, di ba? Ganyan no? Open to Tristina Turner, portrait, patay ka dyan. Kumbaga mga tol, hindi talaga pilit no? Makikita mo talaga, primary goal niya, may set up palagi yung mga teammates niya, ganyan no? Tina Turner, portrait na naman, patay na naman. Yan mga tol no? Silang dalawa ni Tina Turner, madalas mag-pick and roll yung dalawa na yan Tingnan niya yan, pasa, basic na basic basic! Tinamad na yung depensa, Tina Turner, di ba yan? Patay ka dyan! At saka walang pag-aalinlangan to mga tol no hesitation talaga Kapag nakita niya tumulong yung depensa, asahan mo talaga, ipapasa kagad niya yung bola, ganyan no? Kita tuloy yung bakal, portrait, patay ka dyan. Yan ang maganda talaga mga tol, mabilis yung bola, diba? Hindi tulad ng iba dyan, basta yung shot na kakadribble, ay may pasa yung bola Eto, simpleng off the ball screen lang, nakita kagad niya, pasa kagad, ganyan yung maganda. Will Smith, portrait na naman, patay na naman. At yan, suki rin niya si Will Smith, diba? O at niya, spin pick and roll yan. Pupwesto pa lang dapat si Will Smith, pero naipasa na kagad sa kanya yung bola no? Yan, portrait, patay ka dyan. At paminsan-minsan din, si Shackle naman yung ka-pick and roll niya. Ayan, tingnan mo ganyan, no? As usual, meron sa mga kabilang corners para sa spacing, diba? Ayan, Shackle pa-floater, patay ka dyan. Yan, mga tol ang bumubuhat ngayon sa Pacers. Si Haliburton na mahilig talaga mamasa, tapos sangkatutak na 3-pointers talaga. O yan, nahulog pas mga ginawa, reverse. O, ito pa, isa, ang ganda nito Tingnan yung takbo niya mga tol, papunta sa ring, patalikod yung takbo, hanip no? Yun pala, may binabalak naman sa mga hayop, di naman pasa, dak. Pero hindi puro pasa mga tol threat talaga na score din to puro driving kickouts ginagawa nila Haliburton, portrait, patay ka dyan. Ito pa ulit, yung bread and butter play na naman nila no, pick and roll sa ibabaw. Tingnan mo, iniwas sa depensa yung bola, tapos biglang jumama, pero galing no, patay ka dyan. Tsaka maganda yung shooting nito sa 3 points mga tol 38.8% ang pumapasok this season. Sumundot pa nga, nako po, kita tuloy ang bakal, portrait, patay ka dyan. So yung mga kanina pinakita natin mga tol no, na nakakapasa siya palagi sa mga pick and roll, pero threat pa rin talaga siya umiskor sa pick and roll hindi yung roller lang layo niya, portrait, patay ka dyan. At paminsan-minsan lumalaro din siya ng off the ball no, pero mas madalas talaga nakikita natin siya may hawak ng bola sa corner, libre yan, portrait, patay ka dyan. So para magka-chance na mag-champion itong Pacers na to this season, kailangan talaga maghalimaw si Haliburton mga tol, at least siguro 25 to 28 points per game, tsaka 11 assists per game. Natingin ko parang kaya naman talaga niyang gawin no, kasi from February 24 hanggang March 27 mga tol, lagpas isang buwan yun double digits talaga palagi sa assist tong kumog na to, ganito katindi Kapag maganda ang nilalaro ni Haliburton mga tol, for sure high scoring palagi ang Pacers, at doon palagi mataas ang chance nila na manalo. Hoy, like mo, hindi yan Lakers, hindi yan Warriors pero mag-like ka pa rin, hayop ka, mag-like ka na. Now, yung pangalawang pinaka-importante dito sa Pacers mga tol, etong si Tina Turner kasi mga tol, siya yung nagpapalawag ng depensa ng kalaban nila kasi stretch 5'2" no? O yan, open niya, portrait, patay ka dyan. This season mga tol 39.5% si Tina Turner sa 3 points, mataas yan Career high niya yan mga tol at 2.2 na 3 points mo papasok kada laro, career high din yun. Yan mga tol, sinasabi ko importante talaga kasi ganyan, tingnan nyo asa si Joker. Ayan, tingnan mo, nasa labas si Joker, diba? Hindi siya makakapwesto sa loob dahil kay Tina Turner, nasa labas kasi shooter O pa nga, tumitira ba naman ng ganyang kalayo no, portrait, patay ka dyan. Kaya ang dami talaga assist ni Haliburton mga tol kasi konti lang tumulong si Joker sa loob, tulad yan, tingnan nyo, naipasa agad ng Haliburton sa kanya diba? Kita-kita ang bakal, portrait, patay din yan. Kapag ang mga 3 points si Tina Turner pumapasok mga tol, asahan mo high scoring palagi ang Pacers kapag ganun. Ganyan lang kasi kasimple yung mga tol, mo ang lalim ng sentro ng kalaban, diba? Ayun, tinirahan tuloy siya ni Tina Turner, portrait, patay ka dyan. So siguro tansya ko mga tol mga 50% ng pagkakataon magpipick and roll yung Pacers with Tina Turner na ganyan no. At tingnan nyo, open na open siya, diba? Basic na basic talaga basic! Patay ka dyan.
Tapos syempre, iba shoot niyan, galing sa mga roll na ganyan. Tingnan mo, nakaroon siya sa ilalim, oh. Ayun, nice pass, lusot, tak. At yung isa pang contribution niyan, mga tol, ito syempre, yung mga butata niya, ayan, no? 2 blocks per game yan this season, mga tol, ha? Walang ibang shot blocker ng Pacers, mga tol. Siya lang talaga, eh. So kung depensa sa loob ang pag-uusapan natin, kahit medyo malamya pa to, diba? Shot blocker pa rin naman yan. Tapos pangatlo, mga tol, syempre, si Shako lang kaya sa isang low post threat ng Pacers. Eh, nakasi sa ilalim mo, napasahan. Ayos na yan, mabanda yan. Eto, importante rin to, mga tol, no? Kasi kapag hindi nakiklik yung mga 3-point shooting ng Pacers, kailangan talaga sa loob naman muna, diba? So yan, ibagsak mo yung kay Shako sa poste, siya na bahala dyan. 20.2 points per game si Shako this season. 51.9% sa field goals, mataas ha. At 38.9% sa 3 points, nice naman. So meron dito shooting sa 3 points, mga tol, ha? Basta ata player ng Pacers nga, record ata, meron kang tiro sa 3 points, eh, no? Yan, portre, patay ka dyan. Noong nasa Raptors pa to, mga tol, ha? 31.7% lang siya sa 3 points, eh. Pero pagdating dito sa Pacers, naging 38.9% na taas, eh, no? Yan, portre, patay ka dyan. Pero para sa akin, syempre, yung low post pa rin talaga yung mas importante rito para kay Shackle, eh. Kailangan kasi talaga nila ng mga ganyan, no? Yung mga high percentage na mga tira. Tapos syempre, yung starting shooting guard nila, diba si Nembhard, eto, oh, medyo inconsistent talaga to para sa akin, eh. Sana sa init, sana sa lamig tumukong na to, eh. This year, mga tol, ha, 10.2 points per game siya, 46.3% sa field goals, pwede na. Pero 3 points niya, bumaba talaga, eh, no? Naging 29.1% na lang. Pero sure ako, mga tol, magiging starter pa rin to, eh, no? Kasi kung hindi si Halle Berry, may hawak ng bola, eto, siya yung may hawak, eh, no? Scorer din naman kasi talaga tong hype na to, eh. O, diba, tingnan nyo, sa laksan niya rito, oh, sinalias si Joker, ang lakas, ang damo ka. Ayun, tsaka yung tinira, nice, diba? At ito, mga tol, medyo magaling sa mid-range to, ha? So kung yung ibang players ng Pacers puro catch and shoot lang sa 3 points, eto hindi ganun, eh. Ayan, jumamper, oh, patay ka dyan. Importante yung ganon, mga tol, ha, na merong iba't ibang specialty mga players ng isang team. Para kung malas kasi sa 3 points, syempre meron pang ibang mapupuntahan, diba? At tapos, yung starting small forward naman nila, ito naman si Will Smith. Ito, corner guard naman to, mga tol, spot up shooter to, eh. Ayan, nice pass, open to sa 3 points, so patay ka dyan. 3 and D guy ito, mga tol, ha. Tingnan nyo, ayan, tingnan mo, pumunta kagad siya sa corner, diba? Lagi pa siya napapasahan doon kasi si Halle Berry yung point guard, eh. Yan, portre, patay din yan. So malamang kahit ngayong playoffs, mga tol, walang magbabago sa role nito, eh, no? Yan kasi talaga yung specialty niya, tumira sa 3 points sa corner, tsaka dumipensa, yan, portre, patay ka dyan. At minsan-minsan, sumasalaksak din to, mga tol, ha. Pero mas madalas talaga nakikita ko tambay na sa corner tong hype na to. Tapos puro kasi shoot lang sa 3 points. 43% sa 3 points si season, napakataas, ha. Career high niya yan, ha. Now, eto yung isa pang napaka-importante, mga tol, yung bench ng Pacers na sinasabi nila best bench daw sa NBA. Eto si TJ McHotdog, mga tol, yung pamalit nilang point guard, solid score talaga to, eh, no? Yan, pumula, patay ka dyan. Yan, mga tol, maliit lang yan, diba? 6-1 lang yung hype na yun, eh. Pero 9.1 points per game yan this season. At mataas na 51.9% sa field goals. Nice, diba? Bumaba nga lang yung 3 points niya this season. Naging 30.6% na lang. Pero mataas naman yung field goal percentage niya sa mid-range tsaka sa loob. Tapos yung pangalawa galing sa bench, eto yung tropa ni Kakashi, no, si Obito. Ang laki na pinagbago nito simula na makakuha ng Pacers 2, eh. Kasi sa Knicks, mga tol, ang hina talaga sa 3 points ito, eh. 30% nga lang no first 2 years niya, eh. Pero dito sa Pacers, naging 3-pointer talaga tong hype na to, eh. Sabi ko nga kanina, diba, kapag ata player ka ng Pacers, required ata, meron kang tira palagi sa 3 points. 36.8% ng 3 points niya pumapasok this season. Pero yung naipapasok niyang 3 points kada laro, mga tol, dumami rin, eh. Naging 1.4 3 points made per game na. Career high din yun, ha. Pati attempts sa 3 points, career high din. 3.8 3-point attempts per game. So talagang nag-transform ang laro nito, mga tol, sa Pacers, ha. Hindi na athletic power forward lang, meron na rin talaga tira sa 3 points tong hype na to. Now, hindi pa tapos, mga tol, meron pang isa pang scorer ng Pacers off the bench. Eto si Benedict Mathurin, no? Minsan pa nga first time to, mga tol, eh, no? 48 times siya nag-start this season sa 17 na laro, ha. Pero malamang maging off the bench siya sa playoffs na to. Matindi rin to, mga tol, ha. 16 points per game to this season, ha. 46.2% sa field goals at 34.4% naman sa 3 points score talaga to. Kaya malakas talaga yung bench ng Pacers, mga tol, kasi tatlong players nila pwede maging starter talaga, eh. Pero off the bench siya naglalaro sa kanila, eh, no? At tapos yung panghuli nilang ginagamit palagi sa rotation, eto namang si Jarace Walker. Zombie rin pala to, eh, oh. Pang 8 pick nila to noong 2023. At 73 games na to naglalaro this season, mga tol, ha. 15 minutes per game naman. At yung alam ko, power forward nila laro nito sa kanila, eh, no. Pero again, mga tol, eto na naman, no. 40.7% sa 3 points ngayong season, napakatas, hype na yan. Lahat ata talaga ng Pacers meron tira sa 3 points kahit mga big man, eh, no.
So yun mga tol ha, bakit ko ba sinasabi na dark horse ng East itong Pacers na to? Kasi sa tingin ko mga tol, kahit sino pang team sa East, kayang talunin talaga ng Pacers sa best of 7 series Basta mag-click lang palagi yung 3-point shooting nila, diba? Tapos high scoring palagi yung laban. Nako, delikado talaga kahit sino makakalaban nito. Meron silang isang magaling mamasa si Halle Berry, meron mid-range shooter, meron low post threat, meron stretch 5 na sentro, meron 3&D na wing, okay diba? Tapos napakalakas pa ng bench nila, solid talaga yung lineup nila no? Wag lang siguro madadayan na naman ng referee to. Marami talaga pababagsakin ng Pacers na to sa playoffs. Okay na panghimagas, mag-like kayo mga hater ng Pacers.